May sinasabi si Yorme dito. Will be a mapping operation Ito ba yun? going to happen in a few minutes. Ayan. Kasi nga ginulo yung Maynila. Sinalakay yung Maynila. Sabi nga ni Yorme, tahimik naman dito sa Maynila eh. Maayos naman dito sa Maynila. Nag-request sila na nag-request sila na tawag dito? Makapasok sa Maynila. Isigaw nila yung mga hinaing nila sa Maynila. Oh. Tapos nanggulo pa daw. Pakinggan nyo ho. Within the university belt to protect educational institution, dormitories, and other businesses. Yan. Sir, talk to them po. Baka po may iba pa kasing plano yung iba nating mga rallies or mga nanggugulo, no? May ba kayong plano pa? Ilan nga sa inyo yung kakaswa? Ilan sa inyo arestado? Ano pong stern warning po ninyo sa kanila, sir? Or pwede nyo sabayan sa korte yung mga kasama nyo. Ayan. Tingnan ninyo, magkikita-kita tayo sa korte. At ito ho, mga kababayan, dagdag pa ni Yorme doon sa ibang mga interview ho, no? Dagdag ni Yorme sa ibang mga interview, ex-politiko at isang lawyer ang nasa likod daw ho, mga kababayan, nitong mga pagkilos, nitong mga panggugulo daw ho, mga boss chief amo, sir. Ang nagpondo, pinondohan ng China yan, sabi ni kabayan ko, kapatid ko. Yung malamang. Sabi nga, di ba, ni anak ni Enrile, na si Katrina Ponce Enrile, nagpopondo ang China sa Pilipinas para guluhin ang gobyerno natin. Oh. Ngayon, kay Yorme naman mga kababayan, ang sabi ni Yorme, ex-politiko at ex-politiko at lawyer. Yun yung binanggit niya eh. Ang una hong pumasok sa aking isipan, mga boss, chief amo, sir, ito, si Glenda, si Glenn Chong. Di ba dating dating politiko to, dating congressman, kung hindi ako nagkakamali, at ngayon ay lawyer? Na-disbar na ba ito? Di pa. Pero kung pakikinggan nating maigi, ex-politiko at lawyer, mukhang ito. No, sabi ni Lupin Deport, ex-politiko na Phil Chinese ata, yung sabi. O, yun din daw ho, mga kababayan. Pero sinasabi dito ni Glenn Chong, mga boss chief amo, sir, no? Nasa likod kami ninyo. Lusob na! Ayan pinapalusob. Lusob na! Maisog rallies marching towards Mendiola from Liwasang Bonifacio. Nasa likod nila kami. Hindi kaya ito yun. Pero pinaghiwalay ko naman, mga kababayan, parang dalawang tao yata yung tinutukoy. Sabi ko, ex-politiko, Chabit, dating politiko, lawyer, Jimmy Bondoc, lawyer naman, hindi naman kaya yung dalawa naman na yun? Di ba? O, sabi ni Lupin Deport, pwede rin yan kasi Chinese din ang apelido. Ano ba apelido? Chong. Glenn Chong, ex-politiko, no? Ex-politiko na Chinese. Pwede, Chong Kuela, Didi Kong Kuela, Abotchekek. Kaya yan ang iniisip ko, mga bossing. Si Glenn Chong, tapos may pasugod-sugod pa, isa din, si Topacio, nandoon din sa rally. Chonggo, sabi ni Lupin III. Nako po. Maganda-ganda ho ito. Madami-daming sasakote. Etong si Yorme naman talagang hindi sumusuko sa mga ganito ho. Mga naiisip ko sa mga lawyer, si Jimmy Bondoc. Ayun, parang basag na din ang ang utak nun. Parang natunaw na din yung utak nun eh. Sa lawyer, itong si Glenn Chong, si Jimmy Bondoc, ayan. Si Rodriguez, yan yung mga naiisip ko na baka tinutukoy ni Yorme. Sa mga ex-politiko naman, si Chabit ang tingin ko.
mga bossing. Ex-politiko yun. Di ba? Sino pa yung mga ex-politiko dyan na nandyan? Yan yung mga pangalan na posible ho. Sabi ni Ginger Cat, yan, isa pa yan, si Panord. Kingmaker daw, Kingmaker. Oh. Anyway, mga bossing, alisin ko na ho ito, no? Pero posible, baka ito si Glenn Chong, ex-politiko na Chinese. Chinese yung family name. Baka yan yung ibig niyang sabihin. Malay naman natin, hindi ganun kakilala. Di ba? Hindi ganun kakilala ni Yorme si Glenn Chong. Ngayon mga bossing, yung rapper hindi ka ligtas, boy. Hindi ka ligtas, Brad. Yung rapper na kesyo daw the purge, hindi ka ligtas, boy. Hahagilapin ka. At nababanggit ka na ng mga kapulisan, hindi ka lang pinapangalanan, pero rapper daw, gangsta daw. As I walk through the body of the shadow of death and take a look at my life. Yung mga ganon, kaya lang iba na eh. Dati ganon kami, yung mga kanta namin, yung mga music na pinapakinggan namin, ganoon eh. Pero ngayon, iba na eh. Kung ano-ano na, puro chongkian na po. Yun din. Yung rapper na yun, 5 buwan nakalipas. Ang mga nire-release na mga kanta eh, chongkian. Anyway, mga bossing, ano ba itong isa? Inaresto? Naghihintay pa rin sa headquarters ng Manila Police District ang kaanak ng ilang mga dinampot sa riot sa Maynila kagabi. Aray ko po! Hanggang ngayon, kami paggising namin ng umaga, bungad namin sa mamamayang Pilipino. Tanong agad, sino na presidente ngayon? Sabi ni Joel ng Ceresa Post, may pagkatupak ka pala. Mga Snoop Dogg, yung mga tugtugan namin. Yung mga rapper ngayon, ewan ko kung ano-ano na yung mga hindi ko naman po siya nilalahat. May magagaling mga bossing. Pero yung karamihan ng mga music ngayon, mga kababayan, tungkol sa tsuktsakan, tungkol sa kaadikan. Hindi ko nilalahat pero marami ganyan, mga bossing. Diba? Kami dati, if you wanna go and take a ride me, yung mga ganun, Nelly, kahit hindi ako marunong kumanta, kabisado kayo. Ayun, yung mga naaresto daw po ng mga kabataan, yung pinakita natin kanina, na gumaganon-ganon, yung sorry, yung madasali naman pala, nandun pa din yata sa loob ng kulungan. Bakit daw ito, nag-aabang pa din yung mga magulang nila sa labas. Kawawa! Naghihintay pa rin sa headquarters ng Manila Police District ang kaanak ng ilang mga dinampot sa riot sa Maynila kagabi. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Dapat po yan, sir. Ihalo dapat yan, sir. Doon sa mga sa nasa Oblo.